Hi everyone! Good evening! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Reaction natin dito sa nangyayari ngayon na Miss International for 2023. Panalo ba? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre usapang Miss International tayo ngayon. So ito na nga, grabe. Nagaganap na ang coronation night ng Miss International for 2023. At nakita naman natin. So pag-usapan natin yung kanilang entablado. In fairness sa Miss International, talagang iba na ang Miss International ngayon. Hindi katulad nung mga Miss International na napapanood natin noon na liwaliwanag. Ngayon, grabe ang entablado nila. Gusto ko yung nakikita ko, gusto ko yung pailaw nila, gusto ko yung eksena, napaka-class ng dating. Sa totoo lang, alam mo yung makikita mo yung entablado nila na very elegant, na parang sumasabay na siya sa mga Miss Universe, sa mga Miss Grand. HD din ang binigay nila sa atin na ang liwaliwanag talaga ng kanilang video. At kapag close up yung candidates, kitang-kita mo talaga yung details. Sa simula ng competition, kasi 70 ang naglalaban-laban dito, nagkaroon sila ng national parade, yung national costume parade, kung saan ang bongga. So parang, alam mo yung hindi nila binago yung format, pero ganun na ganun pa din noon. Pero ngayon, new era ang dating, di ba? So may nagpapiano. So para sa akin, talaga very Japan ang dating, entertainment. And then gusto ko yung national parade nila, ang modern ng music. Tapos naglalakad at ini-introduce sila isa-isa. Gusto ko yung eksena ng bawat kandidata doon. And then, nagustuhan ko si Colombia kasi unang expression ko sa kanya nung lumabas siya sa kanyang Natcos ay ang pretty face at ang fresh ng beauty niya. Si Indonesia, nagustuhan ko din kasi nakita ko na ang ganda at eksena yung kanyang national costume. In fairness, lalo na yung bino kanyang ganon. Wow, amazing. Si Jamaica, medyo naloka ako kasi yung naglalakad siya, talagang, alam mo yun, nawindang ako kasi parang nahirapan siyang maglakad. And then, gusto ko rin si Myanmar, ang bongga din ng national costume. Si Nepal, most on Asia talaga, grabe, panalo talaga yung costume nila. And then, of course, hindi rin nagpahuli si Panama sa kanyang paandar sa kanyang national costume. Si Philippines, oh my God, gusto ko yung energy na binibigay dito ni Nicole Borromeo. Plus, nandoon na super smile talaga siya. Keep going at consistent yung kanyang smile. Napansin niyo hindi nawawala yung smile niya. She's a smiling face. Tapos, nakikita mo talaga dito kay Miss Philippines na sobrang nag-i-enjoy siya. Plus, nandoon yung energy talaga siya. Ang ganda ng national costume. Very unique. Hindi pa natin nakita ever since sa entire ng beauty pageant. Ang galing ng idea. At nagustuhan ko yung eksena niya. In fairness naman sa kanya talaga, sobrang pinagplanuhan niya ng maigi yung ipinapakita niya dito sa Miss International. Si Venezuela, nako, sobrang nagandahan din ako kay Venezuela. Iba din yung beauty na meron siya. Plus, nandoon din si Miss Vietnam na talaga naman paandar ang eksena. So, after ng national costume nila, ay inulit-uli silang palabasin with national costume kung saan naman ay nilakad nila yon ng bonggang-bongga. So, sobrang saya lang ng Miss International. Tapos, after ng national costume, nagpakita sila ng swimsuit video. Mabilisan lang, as in parang tumagal lang talaga ng seconds yung eksena. Tapos, nakita mo kagad kung sino yung sexy, sino yung maganda. Pero, ang swimsuit competition nila ay naka-wear sila ng kani-kanilang mga swimsuit. Hindi sila nag-swimsuit on stage. Parang maganda yung eksena kasi hindi sila pinag-swimsuit on stage pero meron silang video na pinakita na naka-swimsuit sila. So parang ayun na yung pinaka-swimsuit round nila. Plus,
nandoon din, paglabas na nila sa stage, naka-evening gown na sila, isa-isa sila pinalabas. So maganda yung eksena nila ngayon, hindi nakaka-board panoorin katulad no mga past na Miss International na umaabot ng 3 oras, na sobrang tagal. Pero ito, okay sa akin, kahit matagal siya, nag-i-enjoy ako. Kasi maganda yung ipinapakita. Ayoko lang yung mga eksena ng mga piano-piano, medyo, hindi kasi ako mahilig talaga sa mga ganong eksena. Pero, okay lang naman kasi alam naman natin sa Japan na very, talaga yung mga pinapakita lagi, yung culture, yung mga ganyan, yung mga music nila, hindi naman masyado talaga katulad din ng modern sa atin na bonggang-bongga. So, ako okay lang, masaya naman ako. Then, after the evening gown, syempre gusto ko yung evening gown ni Colombia pa din. Kasi yung kay Colombia, parang napaka-elegante. Si Venezuela, okay din. Nagulat ako dito kay Vietnam kasi ang ganda din ng suot. Talagang very gown. Akala ko nga papasok siya kasi, birthday daw niya. O, diba? So, yun. So, nakakaloka. Narinig ko na naman yung birthday. Sabi ko, mukhang ito pa mananalo. Tapos, sinupresa tayo sa evening gown ni Miss Philippines. Alam mo, sa totoo lang, sobrang natuwa ako kay Nicole Borromeo. Pinagandaan niya yung styling, yung ayos, talaga perfect. Plus, yung makeup, winner. And then, plus yung kanyang evening gown. Talaga namang masasabi ko, oh my God. Oh my God. Oh my God, di ba? Diyos ko, nakakaloka. Parang, ang feeling ko, ang swerte-swerte natin dahil si Nicole Borromeo yung pinadala natin dito sa Miss International. To be honest, ang lakas ng trust ko sa kanya kasi alam ko na matalino ito si Nicole at alam ko na alam niya ang gagawin niya sa entablado. Ito yung ang sarap ilaban na kandidata kasi alam mong lumalaban talaga. Yung tipong alam niya ang gagawin niya. Kahit na yung pasarela niya doon sa swimsuit round, sobrang panalo. Yung lakad niya sa evening gown, alam niya na evening gown competition niya at alam niya kung paano niya i-eksena yung sarili niya. Sobrang winner. Gusto ko yung mga ganong kandidata, yung alam nila yung ginagawa nila sa entablado. Hindi yung nagbabaka sakali lang on stage na bahala na si Batman. Ito ang tinuro sa akin, ito yung gagawin ko. So, yon. Ito si Nicole, alam niya kung ano yung gagawin niya. Sobrang antalino. Tapos yung kanyang evening gown, in fairness, sobrang bago yung idea. Ito, hindi pa natin to nagamit ever since. Kumbaga, parang bago to na ipinakita ni Nicole dito sa entablado ng international pageant. And nakakatuwang tignan, nakakatuwa kasi may mga idea na ganyan na naiisip nila para sa kanilang competition. At effective yung drama nila kung paano nila dadalhin to sa entablado. Kumbaga, parang confident siya, di ba? At ayun nga, hindi nawawala sa face niya yung smile talaga. So, panalo. Sobrang natuwa ako kay Nicole dito. And then, of course, maraming mga kandidata na paandar, pa-eksena, pero nandoon ako na alam ko na si Nicole na prepared talaga siya sa kanyang laban. But, si Colombia, nakita ko si Colombia, ang kapal ng dito, ng blush on, nagpuputok talaga yung color pink. Pero maganda siya, hindi ko lang gusto yung makeup niya, pero si Venezuela, sa kasi Dominican Republic, talagang sabi ko, wow, ang ganda. Very fair ang international. So, namili sila ng by continent, bago nila i-announce yung talagang napili nila ng top 15. Ito naman ang mga nakuha nila sa bicontinental. Ang Miss International Africa ay si Ghana. Ang Miss International America ay si USA. Ang Miss International Asia Pacific naman si Macau. At Miss International Europe naman ay si United Kingdom. Then, after nilang koronahan na to, hindi na nila pinasok sa semifinals kasi sila na yung bicontinent. O, diba, ang bongga. Ako parang gusto ko yon na, okay, so bicontinent ka na may title ka na, so ibigay naman sa iba yung chance. At doon panalo. Siyempre, kumuha sila ng top 15 mula sa activity nila overall. So, from the beginning of the competition until the present. So, maganda yon para sa akin. So, meron na silang choices na top 15. At ang mga pumasok nga sa top 15 ay si Miss Thailand, Panama, Mexico, Peru, Greece, Cote d'Ivoire, and then nandiyan din si Namibia, Dominican Republic, Vietnam, Puerto Rico, Philippines, Colombia, Hong Kong, Venezuela, and Malaysia. So, gusto ko yung top 15 nila kasi
maraming pumasok na Asia at nabigyan din dito ng pagkakataon na makapasok sa semifinals si Hong Kong. And then natutuwa ako kasi nandyan si Thailand, Philippines, and then Malaysia na alam mo yon na parang bawat country nabibigyan ng chance na makapasok sa semifinals as long yung presentation mo sa kanila ay okay. So natuwa ako kasi yung total ng top 15 nila, ito yung observation nila from the beginning of the competition until end. And then after nun, syempre, yung bawat kandidata, rumampa sila isa-isa at pagrampa nila isa-isa, syempre, pinaalam na nila sa tao yung background nila. So sobrang tuwan-tuwa ako doon. At pinaka naloka ako, oh my God, nakapasok yung mula sa top 15, kukuha lang sila ng top 7. Syempre, kinabahan ako doon kasi syempre, hindi ko alam kung nagustuhan ba nila yung presentation na naman ni Philippines. And then, of course, panoorin nyo to ang reaction. Oh my God, oh my God, oh my God, I'm so happy kasi, pumasok si Nicole Borromeo sa top 15 and then nakalusot si Miss Philippines sa top 7 and then pagdating sa top 7, oh my God, ang saya-saya ko sobra kasi syempre, di ba, parang kahapon, sobrang lungkot natin kahit man lang sa top 20 hindi tayo pinansin pa. At least dito sa Miss International, isang legit na pageant talaga. Masasabi ko na finally talaga, iba talaga ang pageant ng real pageant, di ba? So, hindi bardagulan, hindi, alam mo to, yung tawag dito, hindi tumatumbling yung mga girls. At least dito, talagang relax lang sila at makikita mo yung real beauty. At saka syempre, pagdating sa Q&A, in fairness naman, ang gagaling sumagot talaga na napili nila sa Magic 7. And then, ayun, naloka ako ng bonggang-bongga kasi, Diyos ko Lord, ang galing-galing sumagot ni Nicole Borromeo dito sa kanyang Q&A. Talagang sobrang kinilid ako dahil nakita ko, sabi ko parang hirap ng question sa kanya. Pero yung nasagot niya ng bonggang-bongga, oh my God, naloka ako. Ang saya lang. Diba? So, yun. So, tignan natin kung ano yung next dito sa sa kanilang eksena. So, ay nako, sana tayong manalo ng corona. But congratulations ngayon pa lang kay Nicole Borromeo dahil ipinakita niya yung galing ng Pilipinas. So, nalagpasan niya yung galing nung nakaraan taon, di ba? So, at least upgrade tayo dito. So, Magic 7. Can you imagine? Thank you, God. And then, let's see, tingnan natin kung ano ang susunod na eksena at kung masusungkit nga ba natin ang corona ng Miss International. Nakakaloka. But, happy na ako kasi naka-Magic 7 tayo. And then, swerte na natin kapag napunta sa atin yung corona tonight. Yan! So, ang tabayanan natin. Yun nga. So, after, syempre, na kumuha sila ng top 7 dito mula sa top 15, ang Magic 7 ay si Colombia, Venezuela, Philippines, Mexico, Thailand, Bolivia, and Peru. So, medyo nang hinayang lang ako kay Miss Dominican Republic kasi si Dominican Republic, ang ganda-ganda niya. So, kung tatanggalin ko dito yung isang kandidata, I think tatanggalin ko si Bolivia. So, charot. So, pero in fairness, yung Magic 7 na nakuha nila, ito ang tinanong nila sa final question at ang hirap na mga tanong, 'di ba? As in talagang mahirap yung kay Philippines mahirap yun napatapat sa kanya, pero in fairness kay Miss Philippines, nasagot niya ng bonggang-bongga, as in talagang panalo. Sobrang winner para sa akin. Ang ganda ng mga tanong doon sa Magic 7, kung papansinin ninyo, talagang very relevant. And then, gusto ko yung tanong kay Colombia pero hindi niya nasagot ng maayos para sa akin na parang soso lang. And then, gusto ko rin yung kay Thailand, ang easy ng tanong, tapos sobrang nahulaan ko kagad kung ano yung isasagot niya. Kasi ganoon naman talaga pag tinanong kay gusto mo ma-promote na malaman ng buong mundo tungkol sa yung country. So, of course, dito sa Thailand talaga number 1, delicious food. So, yun talaga. Tapos, yung unique yung food nila. Tapos, yung mga tao, yung mga friendly ang mga tao dito. So, ganun ganun talaga So, tumpak naman. And then, yung kay Bolivia, actually, parang natanong na to sa Miss Universe noon kay
Maxine Medina, di ba? So, basta ang ganda ng mga tanong, yung kay Mexico, yung about sa 60th, ang ganda, sobra. Lahat sila panalo kung paano sumagot, and then, ayun nga, excited ako kung sino talaga mananalo ng Miss International dito. So, yun yung antabayanan natin. Maya-maya lang. So, my God, kinakabahan ako. But, syempre, ako para sa akin yung performance ni Nicole mula nung top 15 hanggang dito sa number 7 sa Q&A, talagang panalo. Hindi niya tayo pinahiya. Sobrang thumbs up ako. Sobrang na-proud ako sa gandang binibini na si Nicole Bermeo dito sa Miss International. So, ang bongga, talagang sa isang taon na pinirepare niya talaga to ng bonggang-bongga. At hindi naman ako kinabahan pagdating sa Q&A kasi alam ko na matalino ang isang Nicole Bermeo at marunong talaga siya sumagot. So, alam mo, nakakita ko ng ganitong kandidata na prepared sa competition, si Miss Cebu din. So, ganyan din, di ba? Si Beatrice Luigi Gomez. Ayun, ganun din. Yung gusto ko yung pagdating sa entablado, alam yung gagawin, paano papalo, paano magpapasarela, and then pag evening gown, alam kung paano iwawagay-gay yung kanyang evening gown. So, gusto ko yung mga ganyang kandidata, hindi yung parang naka-pattern ka. So, gusto ko yung may alam ka talaga sa ginagawa mo. Ayun yung importante. So, palakpakan natin si Nicole Bermeo. So, ngayon, top 7 ang narating niya. So, tingnan natin kung masusungkit niya ang corona ng Miss International. I'm so excited, guys. Sobra. So, tingnan natin, guys. So, yun na nga, guys. Syempre, announcement na ng special award. So, ang nabigyan ng special award ay syempre Best National Costume si Angola. And then Best Evening Gown naman si Indonesia. Fitness naman si Zimbabwe at photogenic naman si New Zealand. So, naloka lang ako dito kay Indonesia, ha? Attitude, ha? Wala sa stage. So, meaning nag-walk out siya dahil hindi siya napasama sa top 7 or top 15. Nakakaloka ang Indonesia. Masyadong, nagpaghahalata. Tapos, ayun, yung tinatawag siya special mention pa. Parang may attitude pa. Ayaw, alam mo yun, yung sobrang naka-ismid, ganon. Pero in fairness, maganda talaga yung evening gown niya. In fairness naman sa Indonesia. Anyway, so after naman, syempre, ng special award ay in-announce na nga nila ang winners. So, yon. So, syempre, yung top 5, medyo kinabahan ako doon. Actually, hindi naman. Alam ko na papasok siya. Ang nasa isip ko lang, sana tawagin na si Philippines sa runners-up. Kasi ayoko na siyang maiwan doon pagkatapos. Yung alam mo, ang ending is nothing. Diba? So, yon. So, eto na nga. Yung announcement nila sobrang bilis, nakakaloka. Wala man lang moment, yung wala man lang pa-suspense sa mga runners-up. So, automatic talaga, sunod-sunod na silang tinawag. Pero okay na yun, siguro nagmamadali sila sa airtime. So, ang 4th runner-up ay si Bolivia. Para sa akin, okay naman. And then, 3rd runner-up, syempre, si Philippines! Yes! Happy ako kasi alam mo yun, pumasok tayo sa top 5 and then 3rd runner-up tayo. Then si Peru, 2nd runner-up. And then si Colombia naman ang 1st runner-up. So, happy ako doon sa top 5. Pero sana, 1st runner-up si Philippines and then si Colombia yung 2nd runner-up. Pero okay na yan. Kasi si Peru ay 2nd runner-up naman. Okay naman na para sa akin. Wala naman ng problema. Hayaan na lang natin. But, siguro mas deserve lang konti ni Philippines sana sa higher. Para pag sa picture, yung alam mo yun, si Venezuela, tapos 1st runner-up si Philippines, and then si Colombia, and then si Peru, then another one. So parang bongga talaga yung ranking, di ba? Parang ito talaga yung tinatawag na totoong mga reyna ng mundo. Kasi si Philippines ang 2nd na pinakamadaming corona sa Miss International. Ayun yung gusto kong mangyari. Pero syempre happy ako. 3rd runner-up is malaking achievement na for now, after natin ma-El Tocuyo yesterday sa pageant ng alam mo yung pageant na yon, ng sexy pageant. O, di ba? So now, at least ito talaga masasabi ko, real pageant, walang bias, at least, di ba? Nakapasok ang Pilipinas, and then yung mga napili nila sa top 15 talaga, bongga. Napili nila sa top 7, bongga.
basta prepared ang kandidata, mananalo ka naman. So, yon. So, syempre, ang nag-title ay si Miss Venezuela, ang bagong reyna ng Miss International. Alam mo guys, kung anong pumasok sa utak ko, etong si Miss Venezuela at saka si Miss Philippines na El Tocuyo sa Miss Grand yesterday. Pero ngayon, I think yung dalawang bansa ay very happy, lalo na ang Venezuela, na parang piling ko umiyak sila ng todo-todo yesterday kasi ibinigay ni Venezuela yung best niya. And then, etong si Miss Venezuela ng International, for sure, pinanood niya rin ang Miss Grand International, kahit si Nicole. And then, alam mo yun, yung parang, siguro ang achievement nila today is, manalo kami. O, diba? And then now, she's a winner, Miss Venezuela. So, I'm so happy for Venezuela. And then, si Philippines, sobrang happy ako. Kahit third runner-up tayo, sobrang happy ako. Ang laki ng achievement natin. Kumbaga, upgrade tayo this year more than noon last year. And then, si Colombia, okay din ako sa posisyon niya. Kasi naman, alam ko naman talaga na maganda naman talaga si Colombia at parang pili ko nga siya rin yung magta-title. But, happy ako sa resulta, guys. So, yon ang reaction ko dito sa Miss International for 2023. Mabuhay tayo, mga Pilipino, dahil itinayo ni Nicole Bermeo na pangatlo dito sa Miss International. Kumbaga, parang tayo yung isa sa mga talagang matagumpay ngayong araw na to. So, yon. So, congratulations, Nicole. Maraming salamat, syempre, sa gandang binibining Pilipinas na, alam mo yon na talagang basta prepared ang kandidata sa lahat ng aspeto ng competition, kaya natin pumasok sa top 5, kaya natin mag-title. And then, of course, I'm so excited for the next round, that is Miss Universe. So, yon. So, hayaan na natin ang Miss Grand. Move on na lang tayo kasi mas positive na lang tayo dapat sa next. So, ayan, third runner-up si Nicole Bermeo, and then mag-celebrate tayo ng bonggang-bongga. Thank you, God. Thank you, Nicole. And then, of course, sa lahat ng sumusuporta, maraming salamat, syempre. And then, yun guys, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa naganap na Miss International for 2023? Are you satisfied? Are you happy? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. Guys, be contented. Third runner-up is a third runner-up. So, mahirap ma-achieve yan this time. Diba? So, yun guys. Guys, maraming salamat. Syempre, always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas. Manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Paalam. See you later guys. May live ako mamaya reaction.